So, bali guys, update tayo. Dito naman tayo sa isang project pa, Sotera. Ayan. Sa Bacoor galing kami, ang lakas na ng ulan. Pabalik sa dito, sa Gentry, sa Bandansa. Paulan na rin. Tapos dito sa Gentry, eto, naririnig nyo na ang kulog. So, wala pa namang ulan, no? Tuyo pa yung kalsada. Pero dun sa pinanggalingan namin, ang lakas. Grabe. So, ito po ang update natin. Inuuna yung extension. Mayroon na tayong mga poste dito. Yung tingnan naman talagang solid talaga yung ating mga bakal dito. Randy daw. Kung mapapansin nyo, solido talaga yung bakal kasi yan po yung nasa plano. So, yan po yung sinunod namin. Ayan, no? So, guys, yung septic nila, magpapanibagong septic kami. Dito na lang po. Tapos dito yung poste, tapat-tapat. Tinamaan po kasi ng poste yung septic tank. So, magpapanibago po kaming septic dito. At lalakihan po ng bahagya. Para yung mga poste po natin doon, ayan, no? So, ang tawag ka? Yung mga poste natin dito is, ayan, pantay-pantay yan. So, yun lang din po talaga ang mahirap sa extension dahil labas, pag umuulan, medyo limit lang yung galaw mo unlike pag sobrang init, di ba? So, ayan, no. So, dito po, nakapag-asintada na rin po na ituloy na. Tapos, meron na rin po silang poste dito. Ayan. Tapos, pinupuno na lang ng buhos. So, wala pa namang ulan. So, guys, sa mga subdivision, yung iba po talagang wall-to-wall talaga yan. So, yung magiging gap doon, binubuhusan na rin po nila yan ng semento para hindi na rin yung siksikan ng tubig, ng mga basura, ng mga ipis, daga, hindi po siya bahayan. So, kailangan buhusan po yan ng semento. So, ito guys, sa pagkakaalam ko, lahat po ng na-order na namin na materials is umabot na ng 160 plus. Ayan. So, tulad po na nasabi ko, sa loob, hindi po muna kami gumagawa. So, ito, ang dami nito. Yan ang gagamitin. Tapos mga semento. Alambre daw, alambre. Magagapusin yung isang ano. Isang roll na lang. Bukas na. Gulong. Dito? Ito yung nakasagaturon. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo. So, bali guys, dito po is sa Gentry, Sotera, Birmingham. So, ang mga unit po dito is duplex. Dalawang unit na magkatabi. Tapos, meron silang excess lot. So, kung mapapansin nyo, parang halos magkasing laki. So, guys, mag-recap lang tayo. Ayan, maganda ang panahon. Maaraw. Pagdating ng hapon, uulan. So, dito tayo. Vlog muna tayo, update. So, bali guys, katulad din po ng nasasabi ko lagi sa aking mga vlog, ang inuuna po talaga ng team is yung pinaka-extension. So, sa tawag po dito, sa Facebook po, sa page namin, yung part po dito ng ating poste is pinalash lang po namin siya sa CHB kasi ditong part po is kitchen. So kung ganun po ang paglalagyan nyo ng kitchen, nakaumbok yung ating poste,
hindi po siya magandang tingnan. So, meron lang kaming isa. Pero the rest po yan, umbok na yan. Ayan, malalaki na yan. Kasi yan po talaga ang pinaka-standard. So, siguro naman, hindi naman malaking kabawasan kung meron tayong isang pinalash lang dyan sa CHB. So guys, ito nga ang sinasabi ko sa inyo, para kang nagpapagawa ng isang buong bahay tapos naka second floor pa. Doon nga po pala kay ma'am sa nag-comment na dapat meron kayong scaffolding. Marami po kaming scaffolding. Katulad po nito. Ayan. May scaffolding po tayo dito. Hindi po pwedeng wala. Ayan. Ayan po yung mga scaffolding natin. Hindi po pwedeng wala. So, recap lang tayo. Yung ibang part po ng mga tiles ng bahay, yung mga tiles po is natanggal na. Actually, itong hagdan tatanggalin pa to eh. Ayan po. So, natanggal na dito eh. Ayan po yung dating tiles. 40 by 40. Ceramic. So guys, kaya po nagkaroon ng expansion ng kwarto, gawa ng maliit lang po. Ayan, maliit lang ang kwarto. Maliit lang po talaga. Kaya sabi ko nga po sa may-ari, pag ito po na-extend, ang lawak po nito. Sa pinaka-design po ng unit nila ma'am is parang box type lang siya, sagad. So kung magpapagawa yung kapitbahay, possible parang townhouse na ang kakalabasan. So ito po naging suggestion po namin ni Ray is magkakaroon tayo ng parang balcony or parang hallway dun sa side, tapos dyan po sa may beam, dyan po ang magiging kwarto. Mag-aasintada po yan dyan. So, ganyan po siya. So, ang laki-laki po ng ating bubuhusan dito. Napakadaming kahoy, daming bakal, semento, buhangin, graba na gagamitin. So, pag nagbuhos po dito ang team, magpaparescue tayo sa Verdanza project tsaka sa Lumina para marami sila dito. So guys, ganyan po karami yung bakal na naka-base po sa plan. So imagine nagtatayo ka ng panibagong bahay plus yung interior pa, tapos yung iba sobrang namamahalan sa labor. Nako, kayo na po gumawa. Tapos meron tayong doon canopy. So naka-overlap tayo ng bahagya. Isasabay na rin po yan sa pagbuhos. So sana maganda-ganda talaga ang weather, kasi kung hindi, nako. Pag sa labas pa naman po ang gawa, medyo nahihirapan ang team. Tsaka gusto ko nga lang din po palang mag-share sa inyo, kasi yung may-ari dito, bukod sa mabait, hindi ako ini-stress. Basta kami lahat ang pinag-aasikaso. Walang, ma'am, anong update na sa materyales? Walang ganon. So mas gusto ko yung ganon, na hinihintay kami kung ano yung update, hindi nangungulit.
Hello po, good morning. Ngayon update tayo sa Terra Project. Yung 4 na poste po dito is nabuhusan na last week. So ayan, tinatanggal na po, binabaklas na yung mga kahoy na ginamit na pamorma. So guys, yung poste dito, kasing taas na po neto. Pero may mga nakaabang na tayo na wirings dyan para sa ilaw. Ayan, nung isang araw, pumunta dito yung ating electrician. So malaki yung pinaka-extension. Kung mapapansin nyo, parang isang buong bahay din, di ba? Ayan o. Ito yung existing, ito po yung ginagawa na extension. Sa ilalim is garage. Tapos sa second floor is expansion po ng kanilang kwarto kasi maliit po ang kwarto nito. So kahapon, Sunday, dapat makakagawa, may papasok, kaso yun nga, ang lakas ng ulan, may bagyo, signal number 1 ang Cavite, pero today, Monday, maganda-ganda ang weather. So ito guys, siguro sa materials, naka 300 plus na rin po kami. Ito pa lang yun ha. So bali guys, ayan, update tayo. Friday, kahapon pumunta kami. Tapos ngayon Saturday, dahil pasahod, punta po kami ulit, syempre. So, silip tayo dito. Dito po is may sapin na rin po para sa ating slab. Ayan. So, dito sa kabila. So, natatapos na po ng team yung pagsasapin po dito sa ating para sa slab po. So, solid na solid talaga yung bakal. Solid na solid. So, pari guys, bigyan ko lang kayo ng konting ideas. Sa may-ari po ni ito, sobrang bait. Sana hindi magbago hanggang dulo. So, ito po. Ayan o. Ditong part na lang ang hindi pa nasasapinan. So, kung papasok sila bukas, ayan, konti na lang naman ang mga sasarahan. Dito sa part ng hilera ng bathroom, ayan, part na lang. So, pag nag-schedule po kami dito ng buhos, i-full force po natin ang team. So baka sa ibang unit wala po munang pumasok para dito po tulong-tulong. So ganun lang naman. Kaya po hindi talaga kami pwedeng umalaw sa loob dahil maraming pang gagawin. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Ayan, dito. So itong part pa ang sasapinan nila. So sakto yan kung papasok po sila. So dito, napansin ko po parang I-beam po ang nilagay. So diyan po tayo kakapit. Ano, papasok kayo bukas? O, pasukan nyo na bukas. Sa baba, tama yan.
So ayun nga guys, ito na yung update natin sa Sotera project. Parang ito ang isa sa pinakamalaking nagawa namin ng pinaka-extension. Halos isang buong bahay. So ito rin po yung kagandahan na hiwalay ang labor sa materials kasi hindi talaga natipid pagdating po sa materyales. Open budget. Hindi ko man sinasabing mayaman yung may-ari. Kumbaga, pinaghandaan lang po talaga o nag-ipon talaga sila para po sa renovation ng kanilang bahay. Kasi yung gantong klaseng kalaking extension, halos buong bahay na po ito. Ang ginagawa po namin sa Lumina parang hanggang doon lang eh. 'Di ba? Ito, tingnan niyo naman napakalapad. Halos isang buong bahay na. So, kaya pagdating po sa materyales, lalo na pag ganito po, wag po natin tipirin kasi pagdating po ng mga lindol, mga sakuna, walang tibay. Kaya ang kagandahan po dito, wag tayong magtipid. So ito nga po is nakaabang na rin po yung ating wirings. Ayan, wirings, mga abang ng tubo. Ako yung kabila. Para Ayan, yung no? kabila, suksik doon sa ilalim. Ayan, nakaabang na yung mga tubo dyan. 16 mm po ang ginamit, 12 tsaka 10. Ayan. So tingnan nyo naman, napaka solido. So ito naman kasi naka-base sa plano. Naka-base po sa plano, kaya yun po talaga yan. Kung ano po yung nakalagay dun sa plano, yun po yun. Kaya wala rin kami magiging problema kasi wala kaming tinipid o hindi yan substandard ang mga ginamit dyan. Standard po yan lahat. So, ganyan guys, pag schedule ng buhos, full force ang team. Kaya yung iba, hindi muna sa ibang project, kumbaga dito muna sila mag-rescue para po hindi naman mahirapan yung iba nating kasama dito sa trabaho. Yan. 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 Nakatayo ka. Yan. May square na yan. Ingat. Lag-lag. So bali guys, ang schedule po ng buhos namin dito is pagkatapos na pong ilagay yung mga bakal, then ipo-full force po natin ang team para mabilis po siyang matapos. Gawa ng medyo malaki to tsaka malapad po. Sabi ko nga parang isang buong bahay na yung gagawin namin eh. Pero yung pinakababa po niyan is parking area. Ayun. So dito po sa Sotera, malalaki po yung unit dito. Tapos, malaki rin po yung mga extension. So, ang kagandahan lang din po talaga pag hiwalay ang labor sa materials is hindi talaga natitipid. So, naka-base tayo sa plano. 16 mm po yung bakal na ginamit natin. 12 tsaka 10. Then, yung wirings, nakalatag na rin po bago magbuhos. Mga abang, naka-ready na rin po yan. So, masinsinan talaga yung pagbabakal. Ano bang tawag dyan? So, ayan, mag-i-slab na kami dito. So, sana lang maganda ang weather para naman hindi magkaroon ng aberya. Tuloy-tuloy lang ang pagbuhos. So, let's see kung ano na yung mga kaganapan sa mga susunod nating update dito sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo po pala ng tuloy-tuloy na updates, follow nyo lang po kami sa Sir Ray na page namin sa Facebook. Ayan, 432,000 followers na tayo. So, malapit na tayo magkalahating milyon. Maraming salamat po. Sa YouTube channel, sa dami kasing projects, minsan na lang talaga ang kuha ko ng mahaba. So, sa dami rin po kasing projects na sabay-sabay kaya medyo parang nakakatamad pero syempre hindi po natin papabayaan ang ating YouTube channel. Ayun, dahil meron tayong mga kababayan o OFWs na
nakaabang sa ating mga upload. So, konti lang yung ating followers o subscribers sa YouTube channel, okay lang po yan. So, wala naman pong problema. Ang importante, tuloy-tuloy po yung ating projects. So, ayun guys, nakaka-excite na. Abangan po natin to sa mga susunod na araw, mag-aasintada na ang team. Ayan, so, un-deliver po natin, tuloy-tuloy lang. So, madali lang naman pong kontakin ang Rayvel Hardware, kaya wala akong problema pagdating po sa supply ng materials. Isa lang po ang kinukunan namin, wala nang iba. So, ayan guys, pagpatuloy nyo lang po ang pagsuporta at pag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po ulit. So, update lang po tayo sa aming page tsaka dito sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat.